Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po si Pastor Bong, bumabati ng isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. As we continue our series, we're gonna learn the great value of meditation. Gaya nung tanong ko sa inyo kanina, anong pumapasok sa isip natin pagka naririnig natin yung salitang meditation? But before that, I'd like to give a very foundational verse according to what we're gonna talk about today. Simple lang yung verse natin. It will be coming from the book of Acts chapter 13 verse 22. Acts 13 verse 22. And when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Acts chapter 13 verse 22, and when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Ang catch dito, yung word na, a man after my own heart. A man after my own heart. Going back to the history of King David, saan natin makikita most of them? Gamitin nating reference yung book of 2 Samuel, chapter 7. Okay? One day, when King David was alone, he sat before the Lord. Ano ibig sabihin nun? He sat before the Lord, naupo siya somewhere in his palace in the temple, and he was talking to God. Kinakausap niya palagi si Lord. Sabi niya, who am I, Lord? And what is my house that you have brought me this far? Lord, dinala mo na ako dito. Anong ibig sabihin nito? Sino ba ako sa iyo, Panginoon Diyos? Sino ba ako na isang tao lamang? Na alam ko, Panginoon Diyos, na this is a small thing in your sight. Na oo, meron tayong temple dito, nagsaserve ako sa iyo. And remember this, during the time of King David, wala pang Jerusalem temple kasi ang nagpagawa nun si Solomon, yung kanyang anak. But David has a temple. He has already a palace. And when he was talking to God, because God gave him a lot of victories in life. War after war, David won the great victories in life. Kaya sabi niya, Lord, sino ba ako? Ako lang ang servant mo sa bahay na ito. Ako'y tagasunod mo lang. Servant mo lang ako, Lord. Is this the manner of man, O Lord God? Ano bang pwede kong pang sabihin sa iyo? Sabi niya, Lord, you know your servant, kilalang-kilala mo ako. For your word's sake, sa iyong salita, according to your own heart, you have done all these great things. Lord, hindi naman sa akin to eh. It is all by your power. It is all by your word. Kaya nangyari ang lahat ng bagay na ito. Kaya ang Israel naging matagumpay. It is all because of you. David never even boasted unto God. Lagi niyang tinataas si Lord. At ang maganda nito, he always speak to God. He always talk to God during his quiet time. Sabi niya dun sa 2 Samuel 7, sabi niya, and who is like your people, like Israel, the one nation on the earth whom God went to redeem for himself as a people to make for himself a name. Sino ba ito? Ikaw ang tumubos sa amin. Wala kami maipagmamalaki sa iyo. Sinasabi ni David ganito, every time na nagkakaroon siya ng time kay Lord, itinataas niya palagi si Lord. Sinasabi niya, Lord, your words are true. And your promise of goodness to me as a servant is really amazing. Laging piniplease ni David si Lord whenever he has an opportunity to speak to the Lord one by one. No matter what it takes, kung mapapansin ninyo, during the time of persecution ni King Saul kay David, si David nakikipag-usap palagi kay Lord yan. Kahit na mamamatay na siya, hinahabol siya ng mga pumapatay sa kanya, nagkakasakit siya,
Kinakausap niya si Lord even to the point na yung kanyang sariling anak namatay. He went to worship God. He went to speak to God. Nung nagkamali si David, nagrepent siya, kinausap niya si Lord. Ang tawag doon, he always find time to meditate the Word of God. Find time to meditate, to speak to God. Yun ang tinatawag na meditation. You are speaking with God. You are talking to God. However, in our generation, kung mapapansin ninyo mga kapatid, the simple mention of the word meditation, it tends to impose imagination to the Western mind. Yes, pag sinabi nating meditation, kaya tanong ko sa inyo kanina, what comes into your mind when you hear the word meditation? Many people will say yoga. Meditation, punta ka sa isang tahimik na bundok. Punta ka doon sa tabi ng ilog. Pakinggan mo yung tunog ng tubig, tapos yung kamay mo isarado mo yung, pagdikitin mo yung dalawang daliri mo. Tapos umupo ka na parang nakaupo ka na parang Buddha seat kang ganun. Tapos pikit mo yung mata mo, tapos do you agree with me? Do you understand what we're trying to say here? Pag sinabing meditation, para bang may something, may chanting, meron pang yung brass na parang cup na ganyan, na parang iniikot-ikot na meditation. No, listen to me, mga kapatid. Listen to this. Maintindihan natin the importance, the divinity of meditation according to the Word of God. Because that is really why many contemporary believers have removed the word from their vocabulary. Kaya tuloy pag sinabing meditation, ang bigat niyan. Meditation parang kulto ka agad. Pag sinabing meditation, may kailangan kang gawin, may mga ritual kang gagawin. But we do this at our great risk because of scriptural meditation greatly helps us to listen accurately to God. Ang tinatawag na meditation, biblically, ang tawag yan scriptural meditation. And it helps us to listen accurately to God. Kasi pag sinabing meditation, may mga force. Meron bang pag sinabi nating meditation, yung mga vibes, yung kung ano-anong realm, I don't know. When I was reading some research about this, itong ating pag-uusapan ngayong umaga na ito, para bang pag sinabing meditation, pag naglalakbay ang diwa mo sa iba-ibang liwanag ng daigdig, nakakarating ka sa iba-ibang planeta, yun ang meditation daw. No, King David pursued this godly effort eagerly and effectively. Ginawa ni King David yung tinatawag na meditation. And many psalms resulted from his quiet waiting and reflecting upon God. Kaya nga nangyari, a man after God's own heart. A man after God's own heart. David first had to know the mind and the heart of God. Kailangan niya munang malaman papaano mag-isip, ano ang ayaw ni Lord, ano ang gusto ni Lord. Di pa kahapon, karugtong ito na pinag-aralan natin kahapon. How to develop a discernment, spiritual discernment. First, you have to know God. Kailangan alam mo kung ano ang gusto ni Lord. Alam mo kung ano alam mo ang ayaw ni Lord. You have to know right from wrong. So that you can develop a discerning spirit, a discernment, strong discernment. Same thing ginawa ni David. First, David had to know the mind and the heart of God. And up to the extent that David accomplished it, mga kapatid, nakilala niya ang Diyos sa buhay niya through what? The persistent practice of godly meditation. In our overscheduled lives, mga kapatid, sobrang busy tayo. Yeah. At ako nagpapasalamat nga sa Panginoon. At least binibigyan nyo ng time ang ating morning devotion despite of your busy schedules in life, busy schedules in job, busy schedules in many things in life. Pero binibigyan nyo ng time si Lord sa morning devotion. We often find so difficult to see a purpose in what we do.
Especially pag spiritual activities, spiritual things. Para bang sa maraming tao, kung meron kang dapat isantabi, kung meron kang dapat is-sacrifice, kung meron kang dapat na ihuli sa listahan mo, para bang yung meditation, yung devotion, yung pakikinig ng salita ng Diyos, that's the reality of life right now. Maraming tao, mas madali kasing i-sacrifice yung spiritual activity kesa doon sa ating mga physical activities, yung mga worldly activities. Aminin man natin o hindi, saka na yan. Next time na yan. Next week na lang yan. O pakikinggan ko na lang later, pakikinggan ko na lang bukas. Para ang dali nating i-sacrifice kaagad yung gawain para sa Panginoon. Pero ang tanong ko sa inyo, is it really fair na isantabi natin ang gawain sa Panginoon? Which alam nating lahat ng meron tayo sa Kanya nang gagaling. What would you feel kung ikaw yung ilagay sa listahan ng pinakahuli ng mga anak mo? Huwag kang bigyan ng importansya pero ikaw ang nagpo-provide sa kanila. What would you feel? Same thing with God. With so many things, with so many people, with so many noise in our life, we must return to one of life's most important activity in life is yung meditation natin sa Word of God. Godly meditation, it means lifting your heart heavenward and listening to God. Yan ang ibig sabihin ng scriptural meditation. Godly meditation, lifting your heart heavenward, upward, and listening to God. The next question is this. Kailan ka huling nagkaroon ng godly meditation? Kailan mo huling itinaas ang puso mo sa Panginoon? Kailan ka huling nakinig sa Kanya? Yung dalawa lang kayo, nagkwentuhan kayo. Sige nga, let's ask ourselves, kailan yun? But one good thing is the church has been used by God. Our church building, kaya meron tayong soaking in the Spirit. Soaking in the Spirit where you meditate to God, you're lifting all your burdens to God, you are lifting your heart upward to God, and you're listening to God. Biblical meditation or scriptural meditation is focusing your attention on Christ and shutting down everything else. Yun ang meditation. Hindi yung meditation na kung saan ka nagpupunta, may liwanag na asul, may liwanag na pula. Ako, nakakatakot yan. Naglalakbay ang diwa mo, tapos nun, kasunod nun, nagbibilang ka na ng buhok mo. Pikit ka na ng pikit kung saan-saan. Apart from godly meditation, there is no other meditation that is powerful and accurate to help your life. To help us lift all our burdens to God. Ang godly meditation is focusing your attention on Jesus alone. Shut down mo muna yung iba. Karamihan sa panahon natin ngayon, ang meditation, alam mo, nagme-meditate, yung pala nagfe-Facebook. Kala natin, nagme-meditate, yung pala gumagawa lang ng content, gumagawa lang ng, alam mo, ng mga caption. Facebook meditation na nangyayari sa atin. That's true. Without practicing daily meditation on the Lord, it is impossible to experience. I'll share you 3 things ngayon. Okay? What is the importance of scriptural? What is the importance of daily meditation on the Lord? Number 1, daily meditation on the Lord. You will experience the holiness of heart. Wow. The holiness of heart. Meditation allows you to concentrate on who God is and to grow your relationship and for you to grow into oneness with Him. Ibig sabihin, holiness of heart, mga kapatid, holiness in heart. Yung heart mo at saka yung heart ni Lord. Nag-iisa. Yung laman ng puso mo, yung tibok ng puso mo at yung tibok ng puso ng Diyos, isa. Oneness with Him. Yun ang tinatawag na oneness. Yung puso ng Diyos at yung puso mo dapat nag-iisa. Ano ba ang tibok ng puso ng Panginoon? Forgiveness.
Nagiging mapagpatawad ka. Ano ba ang tibok ng puso ng Panginoon? Caring. Nagiging mapagmahal ka. Nagiging loving ka. When you meditate to the Word of God, when you have your daily meditation, you concentrate on who God is. It allows you to concentrate sino ba talaga si Lord. Ano ba ang ayaw ni Lord? Ano ba ang gusto ni Lord? It allows you to know Him more and concentrate on who God is. Nagiging holy. Yung holiness of your heart. Ano ba ibig sabihin ng holy? Set apart. Yung puso mo hindi na pangkaraniwan. Iba na ang tibok ng puso mo. And I praise God. Alam niyo po ang panalangin ko palagi na ang tibok ng puso ng Panginoon ay makuha, ma-adapt, mag-manifest sa puso ng bawat morning devotion family. Ano ba ang tibok ng puso ng Panginoon? Kaluluwa. The heartbeat of Jesus Christ is for the souls of many people. Hanggang sa krus ng Kalbaryo, ang puso ng Panginoon, bakit namatay si Jesus Christ sa cross? Para sa mga kaluluwa. And I praise God, salamat sa inyo na nagsishare ng morning devotion. At least yung heart ninyo, yung heartbeat ninyo, may kaibigan pa akong hindi nakakapakinig ng morning devotion. Maitag nga ngayon. Kasi yung heartbeat mo na eh. You always want to share the gospel. You always want to share the goodness of God. Your heartbeat is already in one or oneness na kay Jesus Christ, the holiness of heart. Kaya yung mga negativity sa puso, natatanggal yan. Ang pumapalit yung puso ni Jesus Christ. The source of living water that washes away, that cleanses away the hearts. That is dark, that is clogged, that is dirty. So number one, holiness of heart. Daily meditation allows us to experience number two, contentment. Contentment. Pag nagme-meditate ka sa presensya ng Panginoon Diyos, daily meditation with the Word, with the presence, with the Holy Spirit, comes great contentment of soul. Nagkakaroon ka ng contentment. Ilan sa atin dito, pinagpe-pray yan. And how many of you will believe? Hindi man natin makuha ang lahat ng yaman sa mundo, pero yung word na contentment, yung bang maririnig mo, alam mo, Pastor, masaya na ako. Ito lang, masaya na ako dito. Maraming tao ganyan eh. Kahit sabihin mong they have everything in the world, they have a lot of achievements, they have a lot of material things, pero walang contentment, walang pahinga ang puso niyan, mga kapatid. I'll tell you this. Pero when you found Jesus in your life, nagkaroon ka sadali ng contentment. Yung para bang, dati hindi ka makakain ng ganito, yung ganyan. Dati pagka ang pera mo ganito na lang, mainit na ulo mo. Pero when you come to know Jesus, may contentment ka na. And one of the powerful things that you can experience contentment is daily meditation on the Word of God. Yun ang meditation. With meditation on God. Contentment of soul. Mawala man ang lahat, maligaya ang puso ng nasa Lord. Amen. Nothing is more delicious but the Word of God. Oh, di ba? Thank you, Lord. Your heartbeats are with us. Ilan dito mag-e-amen dyan? Yung kontento ka na sa buhay. Oo, meron tayong mga gustong mangyari. Meron pa tayong mga dreams. Meron mga ina-aspire pa tayo. May mga gusto pa tayo, may mga wants pa tayo, napakarami nating wants. But the thing is, although marami tayong wants, pero na-experience mo na yung contentment. Okay na muna ako dito. O anong bigay ni Lord? Yung pagka naghangad ka, in time, bibigay din ni Lord sa akin ito. Susunod lang ako sa Kanya. Yun ang contentment. Pangatlo, okay? Daily meditation. It allows us to experience or to become a help to someone else. Pag nagme-meditate ka sa Word of God, nagme-meditate ka sa Panginoon,
You are being a help to someone else. Ang meditation, mga kapatid, okay? Nagre-recharge ka. O sabi ni Janet, oo nga, magaan ang buhay. Yan ang contentment. Nararamdaman mong ang gaang ng buhay mo. Kahit pa nga sabihin mong may pagdadaanan, may babayaran, may bayarin, walang natira sa sahod, pero magaan ang buhay. Magaan ang buhay sa Panginoon. And can I see an amen to that? Type in the comment section. Pag na kay Lord, magaan ang buhay. I-type natin. Lalo na yung mga nabibigatan, i-declare mo na ngayon kapatid. Type in the comment section. Pag na kay Lord, magaan ang buhay. Saan man tayo naroon, saan bansa man tayo, pag na kay Lord, pag may Jesus, magaan ang buhay. And believe this in your heart, pagtapos ng morning devotion, yung bigat na nararamdaman mo, gagaang yan. Gagaang yan. Because through daily meditation, you become a help to someone else. If we don't draw our strength from God, we will soon run out of strength. Pag hindi tayo nag-daily meditation, pag hindi tayo humingi ng lakas kay Lord through daily meditation, maubusan tayong lakas. Sabi ni Ate Marisa, pag na kay Lord, magaan ang buhay. Sabi ni Kat, magaan ang buhay pag na kay Lord. Daily meditation, you are drawing near to God and you are receiving. You are nagda-download ka ng strength from kay Lord. Pag hindi mo ginawa yan, you will run out of strength, mga kapatid. In order to continue the habit of meditating on the Lord, we must guard ourselves. Yung nagme-meditate ka lang kasi naging habit mo na. No. You have to be serious. You have to do it by heart. We must have a pure purpose for meditation. Ay, 3:00 na, magme-meditate na ako. O every 3 o'clock. No. You have to have a pure purpose for meditation. Yung bang nagdudwell ka muna sa presence ni Lord. O sabi ni Quincy, pag na kay Lord, totoo naman yan magaan ang buhay. Mag-amen tayo, i-type natin. Pag may Jesus, ang gaan ng buhay. In order to continue the habit of meditating on the Lord, bantayan natin yung sarili natin, baka mamaya nagiging ritual na lang. Nagiging ritual, no, wag maging ganun. Wag maging ganun. We must have a pure purpose for meditation. To get to know God more intimately, we must also have a plan. Planuhin natin. Pagtapos na ang lahat ng ito, o bago ko mag-umpisa, magme-meditate muna ako sa Lord. For when we come to Him, including a portion of time when we meditate on His Word, you have to make a prayer journal in which you offer up prayers. Isulat mo kung ano yung gusto mo sabihin kay Lord. Isulat mo kung ano yung verse na binigay ni Lord sa iyo. You write down what God tells us through the Holy Spirit and through His Scripture. Isulat mo. Kailangan may panahon, may pure purpose ka sa iyong meditation. You have to meditate on the Lord. You have to meditate on His majesty. You have to meditate on His glory. You have to meditate on His goodness. You have to meditate on His faithfulness. And you have to meditate on His promises. Meditate on who He is. And I'll tell you this. Minsan, kahit hindi mo pa sabihin kay Lord yung gusto mo, pero yung nag-meditate ka lang, Lord, you are so holy, Lord God. Lord, napakabanal mo po sa aking buhay. Lord, itinataas kita, Panginoon. Lord, mahal na mahal kita, Panginoon Diyos. Your glory shines. Let your glory shines in my life, Lord God. Lord, you are so good. Lord, napakabuti mo sa buhay ko, Panginoon. Nagme-meditate ka. Lord, tapat kang Diyos. Ikaw ang Diyos na tapat. You're so faithful, Lord God. And your promises are true. Alam niyo ba? Pag itinataas mo ng itinataas ang kapurihan sa ating Panginoon Diyos, you meditate on who He is. You meditate on who He is. You will come to know His character. You will come to know His presence in a deep,
fresh and personal way. O sabi ng ating kapatid, tingnan mo ha, he who meditates on the law of God day and night, he is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Type in the comment section, ako yun. Ako yun. He who meditates on the law of God day and night. Iba ang meditation, iba ang memorization. Yung meditate, mas malalim yun. Mas malalim yun. Ano nangyayari? Para ka daw puno na tinanim sa tabi ng sipi ng tubig. Hindi nalalanta ang mga dahon at namumunga ka sa tamang panahon. Wow. Wow. Type in the comment section, ako yun. Ako yun. Whose leaf does not wither, ako yun. Whatever he does, prosper, ako yun. Lahat ng ipagpe-pray ko sa aking pamilya, mangyayari, ako yun. Lahat ng paplanuhin ko pag ako'y nag-retire, mangyayari, ako yun. Hindi malalantang aking mga dahon, ako yun. I-claim mo na kapatid. Kasi nagme-meditate ka sa ating Panginoon Diyos. When you meditate on who God is in your life, you will come to know Him. You will come to know the characters of God. You will come to know the goodness of God, His presence in a very deep manner. Ganun pala si Lord. Ganun pala siya ka-powerful. Type, ako yun. I will be a tree planted by the streams of water. Ako yun. Ako yun. Ilan sa atin dito yun na ikaw ay 95 na, mukha ka pa rin 62. Sabi, ako yun. Ilan sa atin yung 105 na, mukha pa rin 54. Ako yun. Hindi nalalanta. Fresh. Nare-revive, nare-renew, nagme-meditate kay Lord eh. Pag i-meditate mo sa umaga, hindi si Lord, matutuyo ka talaga. Matutuyo ka sa konsumisyon. Matutuyo ka, maaaburido ka. Isipin mo ba naman, kaaga-aga, meditate mo, chismis. Ito yung tuyo ka talaga dyan. I-meditate mo yung salita ni Lord. Wow, refreshing. Ulitin ko, mga 94, mukhang 65. Ayaw pa ninyo nun? Akalain mo yun? Kasi nga naitanim ka sa tabi ng batisan, ng ilog, ng tubig. Refresh ka palagi. Ano ibig sabihin nito? Napagdaanan natin yung mga life principle. Ang salita ng Diyos is an immovable anchor in times of storm. The awareness of God's presence, it energizes us for our work. Whenever we meditate the Word of God, there is peace, the fruit of oneness in Him. Meditating on the Word of God, listening to God, is essential to walking with God. Napakaganda nun mga kapatid. Napakaganda nun, napaka-powerful nun. At lahat ng mga nag-claim today, receive it. Lahat ng mga nag-claim today, receive it. Lahat ng nag-claim, lahat ng ako yun, receive in the name of Jesus that you are refreshed. Wag lang ngayon. Araw-arawin mo na, mag-meditate ka na sa Word of God. Mag-meditate ka na sa presensya ng Panginoon. That is the value. That is the value of meditation. That is the great value, the great importance of meditation. Yun ang meditation. Hindi yung kung ano mga ginagawa. Kaya lahat ng Morning Devotion family, pag narinig ang word na meditation, alam na. Alam na this. Alam na this. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for another wonderful revelation that you have given us today. Now we have learned the great value of meditation, Lord God. It keeps us renewed. It keeps us holy in our heart, Panginoon Diyos. It brings us closer to you, Panginoon Diyos. It brings contentment in our soul. It allows us to be a help to someone else. And we have learned
the great purpose, Lord God, to do our meditation. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo. That everyone is refreshed, that everyone is renewed. That as we meditate your word today, Father God, it gives us strength and power and encouragement and inspiration to continue our daily life. Pagpalain mong bawat isa. May your traveling mercy be upon us wherever we are, saan mang bansa kami naroon. Pagpalain mo ang mga anak mo, Panginoon Diyos. We give you all the glory and the honor and the highest praise. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name, this is our prayer. And all God's people say, Amen and Amen and Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong. Bumabati na isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, always meditate the presence of God. At wag kakalimutan mga kapatid, we are indeed blessed by God. I love you all with the love of the Lord.